Ato na makauban mga kabombo sa linya through Zoom interview ang isa ka licensed urban and environmental planner, Attorney Ray Cartojano. Good morning, Attorney. Welcome sa Bombohanay Big Time. May buntag, Bongo May. Attorney, wala tayo lipod-lipod pa, no? Grabe gyud ang mga pagbaha nga nasinatian karon dito sa Metro Manila. Wan pa nga bahin sa Luzon gumikan sa bagyong Imong tungod sa epekto ni ini, no? Unsa man kaha, Attorney, ang nag-unang rason sa tan-aw nimo nganong pirmi man nga bahaon ang Metro Manila bisan pa gani gamay ra ang mga pag-ulan, basin na aduna bay kakulangon, Attorney, sa urban planning nga nakaapekto sa uban pa nga mga sektor? Yes, combination na ni siya tanang mga factors, no? Okay, Attorney, kadali lang ato sang iplastar mga kabombo ang linya ni Attorney Ray Cartojano sa atong pagpanag-uban sa programang Bombohanay Big Time. Sa akong pangutana kaganiha kay unsa ba ka ang rason nganong pirmi mangyod nga bahaon, no, ang kining Metro Manila. Okay, balikan nato, Attorney Ray. Balik nila sa Bombohanay Big Time. Attorney, akong usbon nga pangutana, unsa ba kaha ang nakit-an nimo nga rason? Isip pa usa ka licensed urban and environmental planner. Unsa ba rason nganong diha sa Metro Manila, no, pero may mangyud nga bahaon. So kad pagyud ni kaniadto. So, sa ako na-mention ganiha, Bongo May, no? Combination ni sa mga lahi-lahi nga factors. Pinakadikadang mga plano nga wala na dayon. Pagkatapos kaning ginaingon nato sa planning paspas nga urbanization. Diha ni sentro ang atong mga population sa Metro Manila area, ang mga atong mga kalsada, ang mga dating nga mga kanang agihanan sa tubig na himong mga kalsada. Tapos ang atong mga drainage di na nakadagko, no, Bumumay. So ang pag naog sa kuan tubig gikan sa kaning kabukiran, pagbagsak diya sa Manila Bay Area, ang mga drainage di na nakadagko, no. Pagkatapos ang atong mga pagplano po sa atong mga komunidad, sa atong mga syudad, no, apektado po ang dagan sa tubig. So ang atong mga drainage kung kumpara sa ubang mga nasod nga ang mga kotse, mga truck, pwede mo agi ang tubig sa tuwa din ginagmay lang, no, ang atong diameter sa atong mga drainage gagmay kayo. So basically nauli ni sa planning jud, no, Bumumay, pila ka dekada nga ang atong gobyerno pud na respetar ang kaning ginaingon nga planning profession. Tungod karon lang pud ning medyo na professionalize kaning ginaingon natong mga professional planners nga gina-hire sa atong gobyerno. Tungod po ang priority man gud sa atong gobyerno normally, Bumumay, kaning ginaingon nga political planning. No, mauna ang politika bago kaning ginaingon nga professional planners. Na maski naa sa Pilipinas, common ni siya nga sitwasyon diha na niguwas sa Metro Manila area nga ang kani siya murag dugay naman ni siya nga pakita sa atong mga eksperto sa planning nga kinahanglan nato i-plano maayo ang atong mga syudad ug atong mga komunidad. So combination sa mga factors, no, Bumumay, tapos imong balita ganihan paingon nga bagyo. I'm sure mubaha gyapon ning Manila area, kaning Manila area, Bumumay, sa tibuok kalibutan mo ning pinaka-dense, no, nga kaning syudad. Ang pasabot nga pinaka-dense in terms of kaning numero sa mga tao nga nagapuyo sa usa ka square kilometer, mo ni pinakadaghan, no. Imagine pildi pa nato ang nasod sa China o kanang India nga daghan man mga tao, pero maingon kag Manila, Caloocan area, diha jud ang mga tao kumpul-kumpul. So daghan kay mga nagapuyo, no, sa mga atong mga syudad, limitado ang atong mga kalsada, limitado ang atong mga drainage. Dugay na ni siya nga problema. In fact, ang atong Supreme Court ni appeal na diri sa problema, Bumumay, no. More than 10 years ago, giordera na ning mga ahensya sa gobyerno nga limpyuhon, no, ang Pasig River, limpyuhon ning Manila Bay,
kay combination ni sa mga factors tungod kay kung di yun ni ma-address mo ning balik sa kinaiyahan sa atua karon, no. In fact, atong gina-mention ni Mayor Isko Moreno sa Manila Bay, dugay naman ng order sa ilaha sa Korte Suprema. More than 10 years na, no? Diha gaya ni Guas kaning prinsipyo sa continuing mandamos, no? Order sa husgado nga dapat limpyuhon, ayuson ang kanang Pasig River, ang mga drainage system nato tungod kay sooner or later, no? Karon hitabo na jud kaning pagbaha, no, sa almost tibok sa area sa Metro Manila. Attorney, kung ikaw pasultihon sa sitwasyon karon diha sa Metro Manila, ado na bagoy kakulangon sa urban planning? Yes, 100%. 100%. Mo ganing natin balaod nagi-professionalize kaning profession nga urban planning tungod kay gina-require tanan ng mga LGUs, no, local government units nga mo hire og mga planners, no, planuhog maayo pagkatapos diha na desisyonan sa atong mga politiko. Isa una man gud may tabo mo ang mga politiko sila nagaplano, no, karon man gud gihimo ni siyang profession. Ang buhaton dapat maminaw sa mga eksperto, no, para nag-estudyo sa urban planning pagkatapos ang mo decide ana atong mga politiko. So una man gud baliktad mo bumay no, ang mo plano atong mga politiko karon ang balaod mismo niingon nga dapat iplano maayo ang mga syudad, no, pagkatapos paminawan ni mga professional planners diha pa mo decide atong mga politiko, no, kay kabalo na ka kung ang decision political kay Bumbumay kabalo na ka, no, ang consideration pirme ang kuan, no, ang kanang giningon nga expediency kanang decision lang for example walay long term consequences kay nasabtan nato ang trabaho sa atong mga politiko Bumbumay kinahalag paspas pug kayo, no, na impact Bumbumay ba, no, mo ganing kinahanglan na ayuda, no, na tabang mo nang dagan sa atong kuan karon pang gobyerno, no, ayuda, tabang, pero atong dapat tan-awon karon sa governance nato sa atong nasod nga dapat long term ang mga solutions, di lang kanang giningon sa ining dis pang palliatives, no, kanang tungod kinabahaan hatagan nimo mga bugas, no, mga okay man na siya, no, but atong di na to ma-solve ang problema labi na sa kanang pagbaha, no, sa isa ka syudad o komunidad. Okay, attorney, isip pa usa ka license planner, urban planner, attorney. Sa imong trabaho, unsa na mga specific nga angayang tan-awon pananglitan nga na LGU nga moingon nga sige, planuhon nato ning amo ang lugar para sa mga plano nga itukod or drainage system o guban pa? Pamay na pangutana, Bumbumay, no, at least mailhan ang trabaho sa atong mga kauban sa profesyon. Ang una na is kanang giningon nga comprehensive land use plan, no, pagplano sa mga paggamit sa yuta, no, unsang pang residential, pang commercial, pang industrial, no, pagkatas kaduha ang pagplano sa syudad o komunidad, no, asa nimo ibutang ang mga basic facilities, no, asa nimo ibutang atong mga drainage, ang mga kalsada, imo magundang estudyuhan kung pila ka sakyanan nga moagi dinha, no, sa isa ka adlaw, sa isa ka tuig, no, sa isa ka bulan, imo mag-consider ang kanang mga employment opportunities. So basically total planning siya, no, himuag set up, no, ang advantage for example diri sa ato syudad sa Jensan ang atong mga kalsada lapad tungod kay giplano na siya 50 years before, no, na yung mga American nga mga planners nga pag-abot dinhi ilang giplano ang mga kalsada nato lapad, no. So mo nang mga perspective sa planners nga nagatan-aw mi di lang kanang usa ka tuig, duha ka tuig, nagatan-aw mi 50 to 100 years, no. So mo ning epekto karon sa Metro Manila, no, katong plano nga 1970 wala na implement. So katong mga professional planners sa 1970, 1980 niingon nga sooner mabuto jud ning problema sa baha, no, tungod kay wala nato giplano ang atong mga kalsada, atong mga drainage system, no, unsang paglimpyo sa kahugaw sa atong mga kaning suba, no, kaning Pasig River. So karon lang nahimong na epekto. So wa man lagi paminawan ang planner sa una, karon niingon ang planner, so bitaw giingon na mo na sa inyo sa una, no. So ang bottom line din ni Bumbumay is
kinahanglan nato gayuhon atong mga syudad, no, atong mga komunidad. Tungod kay ang kinaiyahan mo ning retaliation sa kinaiyahan Bubumay, no, nga ang epekto diha na lang, no, ang murag reaction sa atong gobyerno puro ayuda, no, padalag bugas, sardinas, tungod kay nabahaan, nawala tong mga maski Metro Manila area imong tanawon daghan kay mga subdivision din ang gibutang sa mga kabukiran, no, pagkatapos syempre kan unsa imong gibuhat sa kabukiran gipamutol nimong kahoy, ang epekto ana dito sa ubos, no, so daghang problema, no, mo mention nga complicated na siya overall combination of factors nga nibuto na karong panahon na. Pero ang remedyo karon dapat himo na itong hinahinay. No, maski example nimo diha sa syudad sa Manila, ang remedyo nila Bumbume, ilan ang gipang dakuan ng mga drainage system, no, ilan ang gipang abrihan tong mga areas nga kinahanglan abrihan tungod kay ni baha na, no. So manang puro reaction, no, instead of kanang giningon nga foresight o kanang giningon nga forward-looking planning, ang atong gobyerno karon puro reaction ang nahitabo. Pagkatapos ang nagpa-convince sila ang kinaiyahan. No, dapat ani ba ang sistema sa atong panggobyerno nga puro reaction lang? Dapat kinahanglan ka ng planning, no? Kinahanglan plano maayo na may siyensya sa pagplano sa atong mga syudad o komunidad Bumbume, no? Di man ni kinahanglan ka ng reaction lang tungod kay na atong mga syudad in such a way nga mahimo siyang sa English pa Bumbume resilient, no, sa kaning giningon nga climate change o kaning mga epekto sa mga, for example, earthquakes, no, kanang mga. So sadly, ang atong kinaiyahan pang mo convince sa atong gobyerno kinahanglan natong i-improve ang pagplano sa atong mga syudad. Okay, so ani naman gyud nahitabo attorney, no, ani naman gyud ang sitwasyon karon sa Metro Manila since tingon ka nga dense kayo na nga lugar. So sa ato pa kinahanglan nga may mahitabo nga pulpuganay ni sa mga building or sa mga estero dira, kinahanglan usab nga aksyonan para ma-address ning baha diha sa Metro Manila. Yes, no. So kita nagapuyo man ta sa Manila area pod Bumbume, no. Dito ka naog sa atong ginapuy-an dito kung nagaulan, no, tungod kay ang drainage limitado kayo. Tapos usa po din kita po naga-contribute sa problema tungod kay sige po paglabay og mga basura. No, kung sa disiplina ang atong mga kanang katawhan nga di po ta mo respetar sa kanang mga balaod nga dapat ang mga basura ilabay na sa saktong mga basurahan. So mo nang may tabo, no. So kung naka sa Manila area medyo gikuyawan na ka basta na ulan, na bagyo, kaya di ka kaguwas. No? Mahulat kag isa ka adlaw. No? So, diha man na sa sentro sa atong panggobyerno, na man dihang Malacañang, nganong di man nila na himuag saktong aksyon. So, pero atong moving forward, dapat na may profession karon, no? Kaning giningon nga urban planners, ang pinakasikat na nga urban planner si Architect Palafoxman, no? Bumbume. Yeah. Sadly, dito pa siya gikuha sa Dubai para mo plano sa Dubai. Ang iyang mga opinion wala kay girespetar diri sa atong nasod, no. So imagine ang usa ka Pilipino nga urban planner sikat kayo nganong dito pa sa ubang nasod nga gi-hire nga girespetar ang iyang opinion pag-abot diri sa atong nasod for more than 50 years, no. Mura na sirang plaka ni si Kuan Architect Palafox nga iyang mga recommendations wala ginasunod sa atong gobyerno. So, mo na siya Bumbume, no? Kinahanglan pa jud nga naay calamity para maingon sila sakto jud ning mga urban planners ba, no? Para paminawan ng opinion sa mga professionals ug mga eksperto para pud unsa ni ma-address ang problema sa atong nasod. Kung di ko magkamali attorney, sa una naman po na ko na siya madunggan nga sige lang siya recommend, sige ra siya state sa iyahang ideya o sa iyahang mga nakita, observation sa within Metro Manila kung unsa bagi tinuod nga sitwasyon pero sige na magapulihanay ba kanang bayloanay og administration pero wala man ni na-address ni nga problema. For the record, tanan nga presidente, tanan nga recommendations niya gipadala niya sa tanan nga presidente.
no, including sa atong incumbent nga president. Tapos sa tanan nga presidente, no, mostly mutando lang pud man, no, mayog maayo, no, maayo ni imong mga recommendations, pero sa action nagkulang jud. No? So ang professional sector industry, no, medyo growing man ni sa atong nasod pod, no, napilta sa grupo, willing man ni siya mutabang, no. In fact sa mga local development council, ang mga professional organization, no, kaning among professional organization gina-appeal man ni sa pagplano sa atong mga syudad, no, atong mga komunidad, kay di man may political nga grupo, no, wa man ni naga-tan-aw kung kinsa nagalingkod diha ba nga mayor, no, mga kuan, mga konsyales. Ang concern sa mga professional group nga maplanog maayo, no, kay na may balaod nga naga-implementar ani. Naginaot ng tabong bumay, no, kanang mga recommendations ni Architect Palafox nga more than 50 to 60 years, masin katunga lang ana ma-recommend, ma-implementar, no, sa atong gobyerno tungod kay dako na siya nga tabang in terms of pag-improve, no, sa atong syudad, no, labi na diha sa area sa Metro Manila. Okay, attorney, kanang ginatawag bitaw nga reclamation projects isip urban planner, attorney, unsay nakita nimo nga epekto niini sa mga pagbaha sa pagkakaron? Well, kung musunod ta sa recommendation ni Architect Palafox, okay man daw ta na siya, no, pero dapat gistudyuhag maayo, no, gistudyuhag maayo unsang impact sa komunidad. Kay syempre mubutang kag kanang reclamation labi na sa Metro Manila area, natural mo taas mo jud ang tubig sa dagat. So kinsang mga syudad nga maigo ana, no, maigo nimong Caloocan, Manila area, Pasay, nastudyuhan bagud na siya, no. So man yang mga concern, no, as far as sa iyang opinion is concerned. Pero ako mutan-aw, dapat din na lang unta na i-reclaim kanang portion sa Metro Manila nga labi ng dagko nga reclamation project tungod kay ang impact ana sa kinaiyahan grabe kayo, no. Karon siguro di pa nato na ma-feel, no, Bumbumay, pero once nga mo-operate ng mga reclamation projects, sigurado dapat taasan nimo ning kaning seawall, no, diha sa Manila area, no. Pila ka bilyon nga kuan nga kwarta nga dapat ipundar sa gobyerno nga dapat taasan nimo ng seawall nga di mo baha kanang area, no, sa Manila, Caloocan ug Pasay. Kay karon ang ilang tan-aw lang kanang maayong epekto daw sa reclamation, pero overall mo tan-aw ko kung walay comprehensive nga plano, mas mo baha, no, kaning Manila area o kaning Caloocan area o kaning Malabon area tungod aning reclamation projects. Attorney, na-mention nimo kaganiha nga dapat may mga himuong alaka nga ang mga LGUs diha sa Metro Manila uban pang parte sa Luzon. Appeal ba, attorney, sa mahisgutan unya sa kanang mga license planner, urban planner, kining ginatawag nga flood control master plan para masulbad pod ni o maiwasan kining pagbaha sa Metro Manila? Well, nasa gibuhat ana, no, kaning sa DPWH nga flood control master plan daw, no. Nindot man na siya, no, ang atong implementing agency ana kaning Metro Manila Development Authority o DPWH. So ang dako lang din nga issue Bumbumay kaning corruption nga nahitabo gyapon, no, tungod kay infrastructure project man ni siya, ang naga-implementar gobyerno, no, ang kaning giningon nga problema jud, no, kay almost katunga sa budget diha sa kaning infrastructure projects nato based sa opinion sa atong mga eksperto, paingon jud sa bulsa, no, sa atong mga corrupt government officials. So diha niyo makita karon nga ang kwarta wa jud nagamit og sakto. Nga dapat ang atong presidente, atong DPWH silang tan-awon na kung sakto bagod pag-implement kaning kwarta na nabutang mo gyud sa project tungod kay sige sila no, sige sila butang og dagko nga mga pondo, no, para sa kaning flood control, pero sa tinuod lang daghan po ni dato din ha, no, sa ana nga kuan nga mga project. So ilang untang tan-awon ni, no, mas may ganing ang foreign companies lang mo implement ata unta ni Bumbumay, no, mas
limitado ang corruption kay kung imong pa-implement ning kuan DPWH o kaning mga local contractors, sigurado yun na no sa sigurado yun na bumbukuming daghan yung mo dato. So mo ning sad story no sa atong panggobyerno nga ang atong mga projects no atong mga kalsada kanang mga flood control nga mga systems to punuhay di siya epektibo tungod kay ang katungaan na no bumumi sigurado ta paingon sa atong mga opisyales no. So sad ni siya nga reality nga dapat i-address no tungod kay ato maning kwarta no namatay katungod nga mostoryana nga ato ning mga buwis nga ang kuan instead nga ilang gigamit ni saktong pamaagi paingon sa bulsa no sa mga corrupt officials sa atong gobyerno. Okay, kung ikaw ang pangutanon attorney, unsa ba ka ang pinaka-epektibo o long-term nga solusyon sa pagbaha diha sa Metro Manila? Usa decongestion no mahatag kag kaning opportunity sa ubang mga probinsya tungod kay ang per capita kaning income sa Metro Manila layo kayo kumpara diri sa probinsya no pagtan-aw sa Pilipino ang opportunities nasa Manila no magtukog Manila tungod kay dako imong sweldo no na kay trabaho no kaduha spread out no ang gobyerno nato iguwas no sa kuan iguwas sa Metro Manila no di na sa Metro Manila so dapat i-decongest nato ang Metro Manila in such a way nga ang ubang probinsya mahatagang pug opportunity nga molambo pagkatapos maplano nato maayo atong mga paglambo no sa nearby areas labi na sa Central Luzon. So mo nang long-term solution kay karon ang mga tao nagtapok din sa kuan sa Metro Manila. Imagine ang population sa Metro Manila murag population sa tibok isla sa Mindanao. Nakadako no more than 20 million ang population sa Metro Manila. So grabe kayo ang concentration sa atong katawhan diha sa gamay nga area sa atong nasod. Sa Attorney Easy po Urban Planner, nabay mga international best practices attorney nga nahibaluan nimo nga pwede nato nga kopyahon, no? Mangupya na lang siguro jud ta o i-adapt para matabangan ta sa mga pagbaha or specific diha sa Metro Manila. Well, daghag na best practices, no? Pero more than best practices, siguro ilang i-implement ang recommendations, no, sa mga professional experts kay panghatag man ni libre man ni sa gobyerno unta bombomi. No, panghatag labi na si Architect Palafox no nga medyo senior nga urban planner, iya man ning ipang-recommend sa gobyerno nga wa man ibayad. No ngano di man nato sundon no ang mga recommendations, no siguro ang uban din na dili mo sunod tungod kay di po sila mo kwarta no sa mga proyekto. No, so best practices mga nasod nga medyo naka-recover. Kumingon kag best practices sa atong ASEAN region na Singapore, no? Kuala Lumpur, area, maskin Bangkok, no? Mga dagko nga syudad, no? Kita mid-size city man ta ang Jensan kumpara sa ubang nasod. So dapat mutan-aw ta sa ila unsa nilang pag-address no sa ilang mga problema sa pagplano sa ilang syudad, pero bottom line kung ako mutan-aw naminaw lang yun sila no sa opinion sa professional experts. Maskin dili 100% ang compliance, mingon tag 50% compliance lang. Kaya usa naman guni siya ka siyensya kaning urban planning bumumi, gistudyuhan na ni siya, no? Bago ka mahimong mingon kag urban planner, mo take kag board exam, no? Mo studyo ka sa mga pamaagi, so dapat siguro irespetar sa atong mga LGU atong mga national nga mga ahensya ang opinion po sa mga professional urban planners. Attorney, para sa mga na-wonder or na curious na niining bahin sa urban planner, unsa man ni siya attorney kanang kurso gyud ni siya nga pareha na sa ubang kurso 4-year course nimo humanon then na-mention naman gyud nimo nga mag-board exam ka? Basin di na ay gusto maging urban planner attorney. Just maayo kay nimong pangutana, timing kay kana pangutana nimo usa ni siya ka kurso na nga 4 years no course no Bachelor of Science in Environmental Planning. So diri sa atong sa Jensan murag na naman tay eskwelahan nato nag-offer ani no murag Notre Dame ato nag-offer na og MSU kani mga dagko natong eskwelahan. So upat ni ka tuig nga mo studio jud ka no unsa nimo pag-improve sa mga syudad mga komunidad. Tapos kung mo-apply kag mga position sa gobyerno, for example ang imong career path bumbumi
sa gobyerno diha sa city planning na to, no? For example, diha sa Jensan, Jensan, atong city planning office, bago ka makasulod din dapat licensed urban planner ka. No? So karon lang nila professionalize tungod kay ang tan-aw sa atong gobyerno kinahanglan na yung mga eksperto nga nag-estudyo. Tapos mo recommend man ang term ani bubo may mo recommend no sa atong mga politiko, no atong mga mayor, gobernador unsang maayong buhaton. Dili baliktad no. Ang mo plano ani ang mo initially nga mohimog recommendation sa atong mga planners ang atong mga mayor, governor ang mo implement. So ang shortfall ani ang problema nasa implementation. No, labi na sa Metro Manila area na amantay ka ng coordinating ahensya kaning Metro Manila Development Authority o kaning atong mga local nga mga mayors. So kung mutanaw ta ang mga atong mga kauban nga urban planners no sa LGU di sa Manila, daghan naman sila mga recommendations. Ang problema lang ang pag-implement sa mga recommendations tungod kay ang usa ka dako nga problema kaning budgetary constraints. Bumbumay, no limitado ang kwarta, tas kuraputon pa jud. Ano problema? Limitado ang kwarta, no pagkatapos na sa ingnon nga mga flood control systems daw plan. Tapos katunga na, no bumbumay. Sigurado ta paingon sa bulsa sa atong mga corrupt officials. No ato na maingon tungod kay nakastorya man nato mga kontraktor, no nakastorya man nato ang mga nag-implement sa mga projects. Na joy kuan jud dako nga kanang leakage no sa atong mga budget. Okay, Attorney Ray Cartojano, daghang kayong salamat attorney sa paghatag nimo sa imong mga kahibalo bahin niini nga kumbaga pag-recommend na lang po doon sa rekomendasyon bahin ni mga pagbaha dito sa Metro Manila isip o sa ka licensed urban planner. Anytime no May. Mga kabombo, inyong nadunggan na ang nahilabi through Zoom interview si Attorney Ray Cartojano, usa ka licensed urban and environmental planner mga kabombo nga kung asa ang ilang trabaho no dako og papel para dunay mga eksperto bitaw nga mo recommend sama sa gyud Attorney Cartojano nga mo recommend na sila isip mga urban planner kung unsa mga maayo, unsa bay angaya nga plastada sa usa ka local o sa ka lugar para ang drainage system, ang flood control project master plan, ang mahanay bitaw, especially sa mga dense place or katong mga